Nagbukas ang serye sa isang brutal na pagpatay na ginawa ng isang walang awang mamamatay tao. Matapos barilin ang biktima, sinipan ng killer ang katawan ng ilang beses, tinanggal ang basyo ng bala, at tinakpan ng tela ang bangkay. Lumipat ang eksena kay Jack Reacher, isang dating pulis ng militar na dumating sa Margrave, Georgia. Sa labas ng isang kainan, napansin ni Jack ang isang lalaki na agresibong kinakaharap ang kanyang kasintahan. Sa matalim na tingin, pinilit ni Jack na humingi agad ng tawad ang lalaki. Sa loob ng kainan, inihahain si Jack ng kape at kamoteng kahoy. Nang malapit na siyang kumain, pinalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang gusali at napagtanto ni Jack na naroon sila para sa kanya. Tiwala sa kanyang kawalang kasalanan, hindi siya lumalaban sa pag-aresto. Sa istasyon, pinoproseso ng opisyal na si Rose Conklin ang pagkakakilanlan ni Jack, ngunit nanatiling tahimik si Jack kasama ang kanyang pasaporte at pera. Nakahanap ang pulis ng Medal of Honor sa kanyang bulsa. Inusisa ni Detective Oscar Finley si Jack, binabasa ang mga kaso ng pagpatay at inilarawan ang biktima bilang isang lalaki na binaril sa likod ng ulo at binugbog pagkatapos mamatay. Ang mga namamagang dulo ng daliri ay nagpapahirap sa pagkilala. Nag-aalok si Oscar ng isang abogado, ngunit iginiit ni Jack na hindi siya pumatay ng sinuman. Samantala, nagiging kainahinala si Roscoe dahil hindi mahanap online ang pagkakakilanlan ni Jack. Ang tanging talaan ay nagpapakita na ang kanyang mga magulang ay patay na at siya ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki. Pinangunahan ni Jack ang isang espesyal na unit ng pulisya ng militar at inamin na siya ay pinatay sa tungkulin, ngunit para lamang sa mga makatwirang dahilan. Hinala niya, 3 tao ang pumatay sa biktima batay sa pinaghalong 9mm at mga bala ng subsona at paggamit ng silencer. Naniniwala si Jack na nagawa na ito ng mga pumatay noon, tinatangkilik ang karahasan kahit pagkamatay. Nagulat si Oscar sa detalyadong pananaw ni Jack. Inakusahan ni Oscar si Jack dahil umaangkop siya sa paglalarawan ng isang sospek malapit sa pinangyarihan ng krimen. Ibinunyag ni Jack na pumunta siya sa Margrave upang magsaliksik sa Blind Black, isang mga awit na blues na namatay sa bayan mula nang mamatay ang biktima noong hating gabi, na nagpapatunay na si Jack ay nasabos sa oras na iyon ay makakaalis sa kanya. Iniimbestigahan ng pulisya ang isang numero ng telepono na natagpuan sa sapatos ng biktima at isang note na may salitang Pluribus. Isang flashback ang nagpapakita kay Jack at sa kanyang kapatid na si Joe Reacher bilang mga teenager na lumipat sa isang bagong bayan. Inaapi sila ng mga lokal na bata, ngunit lumalaban ang magkapatid. Bumalik sa kasalukuyan, naghihintay si Jack sa kulungan na nakahiga sa kanyang pera. Nag-aalok si Roscoe sa kanya ng kape, na naniniwala sa kanyang kawalang kasalanan. Gamit ang numero ng telepono, binisita ni Oscar ang tahanan ni Paul Hubble. Kinabahan si Paul nang makakita siya ng isang kaina-hinalang sasakyan at hindi inaasahang umamin sa pagpatay. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol sa biktima o motibo. Si Paul ay inaresto at ikinulong kasama si Jack. Sa pag-amin ni Paul, pinalaya si Jack, ngunit nananatiling nagdududa si Oscar dahil tila wala sa lugar si Paul, isang bangkero na walang criminal record. Gustong umalis ni Jack sa bayan, ngunit pinigilan siya ni Oscar at hinimok siyang manatili. Napansin ni Jack na ang pinsan ni Officer Stevenson ay asawa ni Paul. Napagpasyahan din niya na si Oscar ay isang matigas ang ulo na nagtapos sa Harvard, kamakailan ay diborsyado, at sinusubukang huminto sa paninigarilyo. Natigilan si Oscar sa tumpak na obserbasyon ni Jack. Tinawag ni Oscar si Stevenson para kumpirmahin ang alibay ni Paul. Si Paul at ang kanyang asawa ay nasa isang party hanggang 2 AM, malayo sa pinangyarihan ng krimen. Binago ni Oscar ang kurso, na sinasabing ang dalawang lalaki ay mananatili sa bilangguan sa 1 linggo hanggang sa matagpuan ang tunay na pumatay. Sa bilangguan, sina Jack at Paul ay naatasan na magbenta sa iba. Iginiit ng mga opisyal na magpalat sila ng uniforme sa bilangguan. Tumanggi si Jack na tanggalin ang kanyang pantalon, na pinaghihinalaan ang intensyon ng isang masungit na gwardya. Binabalaan niya ang gwardya na hindi siya tatahimik kung itutulak. Ang kanilang cell ay may taas na kisame na 1.95 na metro. Kinaumagahan, napansin ni Jack na ang kanilang selda ay nasa pinakamataas na lugar ng seguridad. Mabilis na dumating ang problema ng hinihingi ng 3 bilanggo ang sapatos at salamin ni Paul. Sinubukan ng mga umaatake na habarin ang pantalon ni Paul, ngunit pumagitna si Jack at binalaan silang umatras. Kapag tumanggi sila, inaaway sila ni Jack at natalo. Sa bakuran, inamin ni Paul na siya ay isang tagapamahala ng pananalapi na pinilit sa mga ilegal na pagkanan ng kanyang amo. Malapit siya kay Jack kahit sa mga pagbisita sa banyo. Nang sumunod na araw, 5 lalaki ang pumasok sa banyo, na nagbabalak na atakihin si Jack. Muli, binalaan sila ni Jack. Kapag umatake sila, mabangis na lumaban si Jack, natalo ang lahat ng 5 at malubhang nasugatan ang isa.
Sumugod ang mga gwardya sa pinangyarihan, nagulat sila sa pangangibabaw ni Jack. Bumalik sa istasyon, nananatiling namangha si Oscar sa mga tumpak na insight ni Jack. Sinusubukan niyang tawagan ang kanyang asawang si Sharon, umaasang magkasundo. Samantala, ipinakita ang record ng militar ni Jack bilang nagtapos sa West Point, tumanggap ng Silver Star, Legion of Mare, at bayani na nagligtas ng 12 kasama sa isang pagsabog. Nalutas ni Jack ang mahigit 150 kaso bilang pulis militar. Nagdududa si Oscar sa pagkakasala ni Jack at pinagsisisihan niya ang maling pagkakakulong. Sa bilangguan, sinabi ni Jack na sadyang inilagay sila ng guard na si Spivey sa pangkalahatang populasyon sa ilalim ng mga order. Maya-maya'y nakalabas na ang dalawang lalaki. Si Paul ay sinundo ng kanyang asawa habang si Jack ay sinalubong ni Rostio. Nagpakita siya ng video na patunay ni Jack sa boss sa oras ng pagpatay, na nagpapatunay sa kanyang kawalang kasalanan. Plano ni Jack na umalis sa bayan, ngunit inanyayahan siya ni Rostio sa hapunan at pamimili. Sa barbershop, napansin ni Jack ang isang kain na hinalang sasakyan na nakabuntot sa kanya. Sinabi ng matandang barbero kay Jack ang tungkol sa kasaysayan ni Margrave. Ang bilyonaryo na si Kleiner ay nagtatag ng ilang kumpanya at pinondohan ang lungsod. Ang mga lalaking sumusunod kay Jack ay sina Kleiner Jr. at pinsan na si Dawson Kleiner. Hinarap sila ni Jack. Nagbabala si Kleiner Jr. na hindi hahayaan ni Margrave na madaling makalaya ang isang mamamatay tao. Bumalik sa istasyon ng pulisya, ipinaalam ni Rostio kay Jack ang tungkol sa isa pang pagbaril sa katawan na may parehong kalibre. Dinala si Jack para makita ang bangkay. Napansin ng forensic expert ang namamagang kamay ng biktima. Hinala ni Jack na may latex allergy ang biktima na na-trigger ng magsuot ng vinyl gloves ang salarin. Ang gumaling na bali ng braso ng biktima ay tumuturo sa paggamot sa Berlin. Napagtanto ni Jack na ang biktima ay ang kanyang kapatid na si Joe Richard. Nagdalamhati, hinarap ni Jack si Oscar, na nagtatanong kung bakit pumunta si Joe sa bayan. Nag-iinit ang kanilang paghaharap. Nangako si Jack na hahanapin at papatayin ang mga responsable sa pagkamatay ni Joe. Sa mga sumunod na linggo, itinalaga si Rostio na bantayan si Jack habang inilunsad niya ang sarili niyang investigasyon sa mga pumatay sa kanyang kapatid. Magkasama silang bumalik sa bahay ni Paul para tanungin ang kanyang asawa. Habang isinasagawa ni Rostio ang panayam, nagdahilan si Jack na gumamit ng banyo, ngunit sa halip ay hinanap ang silid ng sapatos. Doon, natuklasan niya ang isang maliit na buto na nakadikit sa isa sa mga sapatos ni Paul at naghinala na si Paul ang susunod na target. Ipinaliwanag niya na sa bilangguan, maraming bilanggo ang nagtangkang saktan si Paul. Ang binhi na natagpuan sa sapatos ni Paul ay natuklasan din malapit sa pinangyarihan ng pagpatay kay Joe, na nagmumungkahi na maaaring naruroon si Paul sa panahon ng krimen. Pagkatapos ay bumalik sina Jack at Rostio sa pinangyarihan ng krimen. Binuo ni Jack ang sandali at pinaghihinala ang isa sa mga pumatay ay isang bihasang sniper. Nataman ng taga-baril ang pangalawang biktima habang tumatakbo sa dilim, na nagpapatunay ng mahusay na pagbaril. Gamit ang mga print ng sapatos, minarkahan ni Jack ang posisyon ni Joe nang siya ay binaril. Ibinunyag niya na si Joe ay nagtrabaho para sa Department of Homeland Security na nakikitungo sa mga droga, armed trafficking, at border control. Ang pagpatay ay malamang na konektado sa trabaho ni Joe, bagaman inamin ni Jack na hindi sila nag-usap ng maraming taon. Nag-check-in si Jack sa isang hotel para magpahinga habang si Rostio ay nagbantay sa malapit. Di nagtagal, ay lumapit ang mga siga, na sinasabing si Kleiner Jr. ay nagbayad sa kanila ng $100 upang talunin si Jack. Sinubukan ni Jack na iwasan ang hidwaan, ngunit nang binato siya ng mga ito ng bote. Mabilis niyang ibinaba ang mga ito. Hindi makapaniwalang tumingin si Rostio. Nang gabi ring iyon, para sa mga nakabaluti na lalaki ang pumasok sa isang bahay. Kinaumagahan, nakita ni Jack ang isang uhaw na aso. Sinasabi ng may-ari nito na natubagan ito, ngunit ang mangkok ay tuyo. Ipinaalam ni Rostio kay Jack na ang hepe ng pulisya na si Morrison ay natagpo ang pinatay sa kanyang tahanan. Sa eksena, hinala ni Jack na ang katawan ni Morrison ay ipinako sa dingding. Binanggit ni Paul na ang kanyang superior ay nagbanta na bibitayin ang bangkay ni Paul kapag siya ay sumuwi sa utos. Nang makita ang malungkot na kalagayan ni Morrison, nakumpirma ang pangamba ni Jack. Napagpasyahan niya na si Morrison at iba pang mga opisyal ay sangkot sa panunuhol at nang tumanggi si Morrison na makipagtulungan, siya ay pinatay. Ang mga kriminal na ito ay may malakas na impluwensya. Binalaan ni Jack sina Oscar at Rostio na bantayang mabuti sina Stevenson at Bakers. Pagbalik sa bahay ni Paul, nakita nilang nawawala siya. Nag-alala ang kanyang asawa, kaya nagpasya si Rostio na protektahan ang kanyang pamilya. Nanghiram si Jack ng kotse para ipagpatuloy ang pagsisiyasat kay Oscar. Sa garahe, nakita ni Jack ang isang bag na may label na Access Financial at kumuha ito ng isang natitiklap na kutsilyo.
Dapat ay naging hepe ng pulisya si Oscar, ngunit ang alkalde, si Mr. Grove, ang nagtalaga sa kanyang sarili sa halip. Nagpahiwatig ito ng pagkakasangkot ni Mr. Grove sa mga pagpatay at katiwalian. Ang ilang mga mamamayan ay nag-alinlangan at kinukutya ang kakayahan ni Oscar at kinwestiyon ang presensya ni Jack. Ipinagtanggol ng negosyanteng si Kleiner si Jack, na itinuro na biktima rin si Joe. Ipinagmamalaki ni Kleiner ang paggastos ng malaki para muling itayo ang lungsod at nangako ng higit pang pondo para makatulong sa paglutas ng kaso. Hiniling ni Oscar kay Mr. Grove na aprubahan ang isang pagsisiyasat sa mga sunod-sunod na pagpatay para sa mga pattern. Sinabi ni Grove na walang kaugnayan ang pagpatay kay Morrison. Inatasan si Oscar na suriin ang mga archive ng mga kilalang kriminal na minsang inaresto ni Morrison na ngayon ay malaya na. Pinaghihinalaan ni Jack ang paglahok ni Kleiner, alam na ang kayamanan ay kadalasang nagtatakip ng mga madilim na lihim. Sa publiko, sinunod ni na Oscar at Roscoe ang utos ni Mr. Groves, ngunit lihim silang nagpatuloy sa pagtutulungan upang aklasan ang katotohanan. Upang protektahan ang pamilya ni Paul. Ipinatala ni Oscar ang ahente ng FBI na si Pickard mula sa Atlanta, isang pinagkakatiwalaang kaibigan na minsang nagbabala kay Oscar laban sa pagtatrabaho sa Margrave. Iminungkahi ni Mr. Grove na bumalik si Jack sa bahay, ngunit tumanggi si Jack. Determinado, gusto niyang mahuli ang salarin patay o buhay. Binili ng barbero na si Mosley si Jack ng cellphone at binalaan siya na may 2 Kastila ang dumating na naghahanap sa kanya. Sa bahay ni Paul, hinimok ni Jack ang asawa ni Paul, si Charlene, na mag-empake at lumipat ng may proteksyon ng FBI. Nag-alinlangan si Charlene na patay na si Paul, ngunit natakot si Jack sa pinakamasama dahil si Paul ay na-target sa bilangguan. Naaalala ni Jack ang pagkabata, nakita ni Jack ang mga bata na binyo-bully ang isang batang lalaki na nagngangalang Billy. Pumasok siya, ngunit natapos ang away nang dumating ang mga magulang ni Billy. Naputol ang pag-iisip ni Jack nang makita niya ang isang kaina-hinalang sasakyan malapit sa bahay ni Paul. Mabilis siyang pumasok sa loob para balaan si Charlene. Nang lumitaw ang isang lalaki, hinablot ni Jack ang baril ni Roscoe at nakitang si Pickard iyon. Nang ligtas si Charlene, ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pag-target sa bantay ng bilangguan na si Stevie. Tinawag ni Jack si Stevie, na nagpanggap na si Oscar, at inanyayahan siya sa isang pulong, na sinasabing si Jack Reacher ay nagdemanda sa kanya para sa pag-atake. Noong gabing iyon, pinaghinalaan ni Stevie na si Jack ang tumatawag at naglagay ng bitag. Habang nag-aalangan ang mga lalaki, nanlaban naman si Jack. Nagpumiglas siya ngunit sa wakas ay natalo sila hanggang sa dumating ang mga pulis, inaresto ang mga umaatake at dinala si Jack pabalik kay Roscoe para gamutin. Sa pagsusuri sa mga umaatake, naghinala si Jack na sila ay kasalukuyan o dating militar ng South America, nagsasalita ng Espanyol at armado ng Glock 17s. Nalaman ni Roscoe na nagtrabaho si Joe para sa isang dibisyon ng Secret Service. Naghinala si Oscar na ang dibisyong ito ay nakatali sa pamemeki dahil pinamamahalaan ni Paul ang pera. Ang mga krimen na kinasasangkutan ng droga, armas, at trafficking ay may kinalaman sa pera. Kapag natagpi-tagpi na, binalak ni Jack na hanapin ang bahay ni Stevie. Ipinagbawal ito ni Oscar, sinabing siya na lang ang pupunta. Tumanggi si Jack na umatras, pumasok si Roscoe sa mga kalmadong bagay at inanyayahan si Jack na magpahinga sa isang kafe sa Alabama. Habang nasa biyahe, mas naging malapit sina Jack at Roscoe. Sa pagbabalik, inihinto ng mga opisyal ng hangganan ang kanilang sasakyan. Naghanda si Jack para sa gulo, ngunit wala siyang nakita. Nagbabala ang mga opisyal tungkol sa malakas na ulan at pagbaha na sinasabi sa kanila na bumalik. Nag-overnight sila sa isang motel. Awkward pa rin, nagkwentuhan sila, pero walang romansa. Inihayag ni Roscoe na pinalaki siya ng kaibigan ng kanyang ama, si Gray, matapos mawala ang kanyang mga magulang. Itinuro ni Gray ang kanyang pagpupules, ngunit kalaunan ay namatay sa pamamagitan ng pagpapakamatay pagkatapos dumanas ng depresyon. Kinaumagahan, sinamahan ni Jack si Roscoe pauwi at nakitang pilit na binuksan ang kanyang pintuan sa harapan. Walang laman ang bahay maliban sa isang mensahe, "See you again." Ang mga kriminal ay nagsimula ng direktang i-target si Roscoe. Ngayon alam na ni Jack na kailangan niya ng totoong sandata. Mukhang tensyonado at galit si Roscoe matapos malaman na sinimulan na siyang puntiryahin ng mga kriminal. Bilang isang opisyal na sinanay ng FBI at CIA, hindi siya nagpakita ng takot. Sa kahilingan ni Jack, iniabot niya sa kanya ang isang pistol na dating pag-aari ng kanyang yumaong tagapagturo, si Gray. Sa morgue ng ospital, kinilala si Coroner Jasper ang pinakabagong biktima na si Pete Jobling, isang driver ng truck para sa isang kumpanya ng ekspedisyon. Natagpuan ng forensics ang mataas na antas ng hydrogen sulfide sa kanyang dugo. Si Pete ay walang malubhang kriminal na record, mga maliliit na pagkakasala lamang.
Ang nagdulot ng hinala ay isang elite lawyer na nagngangalang Zacaria Perez ang nagtanggol sa kanya sa korte. Hindi nagtagal, nakatanggap si Rose Q ng tawag mula kay Molly Beth Gordon, isang tauhan ng Secret Service sa Washington, D.C. Ngayon lang niya nalaman na pinatay ang boyfriend niyang si Joe. Si Joe ay napromote kamakailan upang mamuno sa isang unit. Marami na siyang nabasag na kaso sa loob ng bansa, ngunit sinimulan niyang i-target ang mas malalaking internasyonal na kumpanya. Hiniling ni Jack kay Molly na ipadala ang lahat ng file ng kaso ni Joe. Mula sa mga ito, napagpasyahan ni Jack na ang lahat ng mga krimen ay umiikot sa pera at si Paul bilang tagapamahala ng pera sa Access Financial ay konektado. Nagplano si Oscar na mag-imbestiga ng maingat, simula sa pagbisita sa bahay ni Stevie ng gwardya ng bilangguan. Samantala, babalik si Rose Q sa punong tanggapan at magkukunwering hinahanap ang pumatay kay Morrison upang maiwasan ang nakakapukaw na hinala mula kay Mayor Groove. Sa punong tanggapan ng pulisya, nagsinungaling si Rose Q sa kanyang kasamahan na si Stevenson tungkol kay Paul at sa kanyang pinsan, na biglang nawala. Pinaghihinalaan niya ang pagkakasangkot ni Stevenson sa mga kriminal. Dumating si Oscar sa bahay ni Stevie sa labas ng Margarave. Nakita siya ng isang kapitbahay at inalerto ang lokal na pulisya. Bagamat wala si Stevie, nakakita si Oscar ng backup na telepono na may mga kamakailang tawag sa Kleiner Industries. Bago niya matrace ang numero, inatake siya ng mga lokal na pulis mula sa likuran. Samantala, nakilala ni Jack si Zacaria Perez para hilingin ang mga record ng trapiko ni Pete Jobling. Tumanggi ang abogado at nagbanta na ipahamak si Jack. Tumugon si Jack na may sariling banta, na pinilit na ibigay ni Perez ang mga file. Pinalaya si Oscar mula sa pagkakakulong, duguan at inis. Pinagalitan ni Rose Q ang mga opisyal na napagkamalan siyang magnanakaw. Nagkita si Jack at ang mga opisyal sa isang kainan. Nalaman ni Jack na si Pete ay nagtrabaho para sa Kleiner Industries, ngunit hindi pa rin maintindihan kung bakit binayaran ni Kleiner ang abogado. Nakakita si Oscar ng ebidensya na nakipag-ugnayan si Stevie sa Kleiner Industries at pinaghihinalaan ang pagkakasangkot ng kumpanya sa pamemeki. Nagpasya silang mag-imbestiga pa. Nanalo si Jack ng break sa isang Kleiner Industries para mang-alap ng patunay. Tutol si Oscar sa iligal na plano, na nagdulot ng pagtatalo hanggang sa pumasok si Rose Q. Nang maglaon, ipinagpatuloy ni Jack at Oscar ang kanilang trabaho. Pinakain ni Jack ang uhaw na aso na nakita niya noon. Sa Kleiner Industries, walang CCTV camera. Ang mga manggagawa ay naglipat ng maraming pagkain ng hayop. Inakay sila ng isang babae para makilala si Mr. Kleiner. Sa isang lobby, napansin ni Jack ang mga napreserbang ulo ng hayop at pinaghihinalaang ang pamilya Kleiner ay mga bihasang sniper. Sa pagpupulong, tinanong ni Oscar si Kleiner tungkol sa mga tawag ni Stevie at trabaho ni Pete. Tinanggihan ni Kleiner ang malapit na kaugnayan kay Pete, na sinasabing ang abogado ay legal na suporta lamang para sa mga empleyado. Naghinala siyang may mga kaibigan si Stevie sa kumpanya, na nagpapaliwanag sa mga tawag. Hindi nasisiyahan si Oscar. Ipinagyayabang ni Kleiner ang kanyang mga pamumuhunan sa lungsod at kinutya ang background ng daungan ni Oscar. Pinayuhan niya si Oscar na isarado ang kaso. Nagbabala si Oscar na ang sinumang sangkot ay haharap sa matinding laban. Di nagtagal, pinalaya sina Jack at Oscar. Natuwa si Jack na agresibong lumaban si Oscar. Nakita niya si Kleiner bilang isang maton, hindi alam na siya rin ay maaaring parusahan. Naalala ni Jack nang imbestigahan ng 2 Marines ang isang pag-atake kay Curtis Bishop, isang bully. Sa totoo lang, si Jack ang may pananagutan, ngunit si Joe ang sinisi. Hinimok ni Jack sina Rose Q at Oscar na umalis sa kanilang mga tahanan at manatiling ligtas. Nang bumisita si Rose Q sa lugar ni Oscar, itinuro ni Jack na ang malaking halaga ng feed sa Kleiner Industries ay tila sobra-sobra. Naisip ni Rose Q na ito ay makatwiran dahil maraming mga lokal ang nagmamay-ari ng mga baka. Kinabukasan, tumuloy sila sa isang motel para sa proteksyon. Binalak ni Jack na hanapin si Stevie sa isang lugar na tinatawag na Blue Cat o Uncover Clues. Habang namimili si Rose Q sa isang mini-market, hinarap siya ni Kleiner Jr. Sinabi niya na binabantayan niya sila ni Jack. Inakusahan niya si Jack ng pagpatay sa mga sibilyan sa Baghdad at tinawag siyang mamamatay tao na hindi karapat-dapat sa tiwala ni Rose Q. Nangako si Kleiner Jr. na protektahan siya mula sa mga kriminal, ngunit hindi siya pinansin ni Rose Q at lumayo. Nang gabing iyon, nakilala ni Oscar ang isang matataas na opisyal ng pananalapi ng Access. Sinabi ng isang kasamahan na umalis si Paul 1 taon na ang nakalipas at ang dibisyon ng pera ay natunaw. Sa isang bar, isang babae ang nanligaw kay Oscar, ngunit nanatili itong nakatutok sa kanyang dating asawa at nadaman na hindi handa para sa isang bagong relasyon. Bumisita si Jack sa Blue Cat Bar at binayaran ang isang matandang lalaki para sa lokasyon ni Stevie. Tumangging makipag-usap ang isang maskuladong ex-boxer na nagsasabing kaibigan ni Stevie.
Pinalo siya ni Jack ang lalaki. Ipinahayag ng lalaki na si Stevie ay kinuha ng mga Espanyol kamakailan na tila nagmamadali. Sa pag-alis ni Jack, nakita niya ang isang kain na hinalang sasakyan. Bumalik siya sa loob para kumuha ng guwantes, saka mabilis na umalis. Sa isang malayong lugar, nagtago si Jack sa damuhan. 2 Espanyol ang lumabas sa sasakyan at hinalughog ang lugar. Binaril ni Jack ang 2 mula sa likuran, agad silang napatay. Tinapan niya ang kanyang mga fingerprint at nangolekta ng mga casing at pera mula sa kanilang mga bulsa. Binuksan ni Jack ang kanilang trunk ng kotse, natagpuan ni Jack ang sariwang bangkay ni Stevie na pinatay ilang oras lang ang nakalipas. Inilagay ni Jack ang 2 patay na hitmen at ang katawan ni Stevie sa trunk ng kotse, nabali ang kanilang mga binti upang magkasya sila sa masikip na espasyo. Di nagtagal, tumawag si Oscar, hiniling kay Jack na pumunta sa isang nasunog na sasakyan na matatagpuan sa malapit. Naghinala si Jack na ito ang SUV ni Joe, kahit na ang pagtukoy nito ay napatunayang mahirap nang walang mga plaka. Dumating si Roscoe para tumulong. Nang masunog ang van ng sasakyan, gumamit si Jack ng panlilinlang ng militar na nilagyan ng tomato ketchup para ipakita ang numero. Binalak ni Oscar na isangkot ang agent ng FBI na si Picard para sa mas mahusay na pagkakakilanlan. Ikinwento ni Jack ang kanyang pag-atake ng 2 hitmen sa South America at ang pagkatuklas sa bangkay ni Stevie. Tinanong ni Oscar kung bakit pinatay ni Jack ang 2 lalaki. Ipinaliwanag ni Jack na ito ay pagtatanggol sa sarili. Tumulong si Roscoe na magplano kung paano tahimik na itatapon ang mga bangkay. Napansin niya mula sa mga sugat na binaril sila ni Jack mula sa likod, hindi sa harap, gaya ng sinabi niya kay Oscar. Inamin ni Jack na sinamantala niya ang pagkakataong kumilos muna para maiwasang mapatay. Pagkatapos ay dinala ni Roscoe ang mga akusasyon ni Kleiner Jr. at tinanong si Jack tungkol sa Baghdad. Ipinaliwanag ni Jack na habang sinusubaybayan ang isang takas, napansin niya ang mga bata na naglalaro ng soccer gabi-gabi sa isang lumang hangar. Isang gabi, nang hindi umalis ang mga bata, tiningnan niya at nakita niya ang 3 lalaki na nanliligalig sa kanila. Binigyan ni Jack ng pagpipilian ang mga lalaki. Sumuko sa pulis o harapin siya. Bumalik sila ng gabing iyon at pinatay ni Jack ang 3. Naniniwala siya na binili ni Kleiner ang proteksyon at impormasyon gamit ang pera. Binalak ni Jack at Roscoe na itapon ang mga bangkay sa paliparan. Matapos pahinturan ng mga kamera at panlilinlang sa mga gwardya, iniwan nila ang sasakyan kasama ang mga bangkay sa parking lot. Habang pinapanood ang mga manggagawa na naglilipat ng kargamento, naalala ni Jack ang pagtatanong kay Mosley tungkol sa negosyo ni Kleiner. Sinabi ni Mosley na ang pangunahing pakikipagsapalaran ni Kleiner ay sa real estate at mga kemikal. Nag-book sila ng magandang hotel room na may cash na kinuha sa hitman. Gumamit si Jack ng toothpick upang i-jam ang bisagra ng pinto na nagpapabagal sa sinumang humahabol. Tumawag si Molly, sinabing handa na siya sa mga file ni Joe. Upang maiwasan ang pagsubaybay, inutusan ni Roscoe si Molly na sumakay ng tren sa 5-point station kinabukasan. Inihayag ni Molly na siya at si Joe ay sarado sa loob ng 2 taon at inilarawan si Joe bilang nakatuon. Nakita niyang matalino si Jack pero minsan nakakainis. Inaliw ni Roscoe si Jack, na nalilito sa pag-iisip tungkol sa pagkamatay ni Joe. Kinaumagahan, binisita nila ang bahay ng mga magulang ni Pete Jobling. Hindi pa alam ng mga magulang na patay na si Pete. Sinabi sa kanila ni Jack ang tungkol sa panggigipit ng kumpanya ng truck, ngunit tiniyak sa kanila na hindi kasali si Pete. Ang ina ni Pete ay tila gumaan ang loob at sinabing si Pete ay nanirahan sa kanyang asawa at nakipag-break sa mahabang panahon. Nagsinungaling si Jack para hindi sila magalit at magsayang ng oras sa emosyon. Si Oscar ay tinawag ni Mayor Groove na nagbabala sa kanya tungkol sa pag-istorbo kay Kleiner. Dahil si Groove ay bahagi ng bribery ring ni Kleiner, humiling siya ng paggalang kay Kleiner at nagbanta na sisibakan si Oscar kung kumilos siya ng walang pag-aproba. Inatasan ni Groove si Oscar na imbestigahan ang mga ex-con na may sama ng loob kay Morrison. Nakipag-ugnayan si Picard kay Oscar sa code na sinabihan siyang pumunta sa lokasyon 2S3B sa loob ng 1 oras. Ligtas daw ang pamilya ni Paul at binigyan si Charlene ng pistol para sa proteksyon. Nangako si Picard na babalik kaagad. Dumating sina Jack at Roscoe sa mahinhin na bahay ni Pete. Ang asawa ni Pete, si Judy, ay hindi nagpakita ng panghihinayang sa pagkamatay ni Pete. Sinisisi siya sa pagnanakaw ng mga air conditioner mula sa Kleiner Industries sa Miami. Natagpuan ni Jack at Roscoe ang mga walang laman na AC box sa garahe. Tinawag ni Oscar si Jack para pumunta sa kinaroroonan ni Picard. Hinala ni Jack na sangkot si Pete sa pamemeki na operasyon ni Kleiner. Naniniwala siyang peking pera ang ginawa sa South America ng mga nagpadala ng hitman at pagkatapos ay ipinadala sa Florida. Ang trabaho ni Pete ay ang pagkolekta ng isang disguised at walang laman na US boxes na ipinadala sa Margrave.
Ito ay isang hypothesis lamang. Kailangan nila ang mga file ni Joe para makumpirma. Sa tagpuan, dumaan si Picard at hinimok silang sundan siya ng mabuti upang maiwasang masubaybayan. Sinabi ni Picard na ang nasunog na kotse ay nirentahan mula sa Chevy Equinox ni Ron Hassai, isang alias na ginamit ni Joe. Kinumpirma nito na kay Joe ang sasakyan. Ibinigay ni Picard ang address ng hotel na ginamit ni Joe. Kabisado ito ni Jack at sinira ang papel upang maiwasan ang pagsubaybay. Pagdating ng huli sa hotel, nakita nilang wala na ang bag ni Joe. Nagtiwala si Jack na nag-iwan si Joe ng iba pang mga pahiwatig. Sa basurahan, nakita ni Jack ang isang piraso ng damit na sadyang itinapon ni Joe. Isang tala sa bulsa ang nagbabasa ng garahe ni Pete at ng mga file ni Kleiner Gray. Biglang sumiklab ang putok ng baril sa kabilang kalsada. Nagkalat ang lahat. Hinabol ng dalawang lalaki si Jack. Alam nilang dala niya ang mensahe ni Joe. Naipit ang sasakyan ni Jack. Napatay niya ang isang hitman. Nagpatuloy ang habulan hanggang ma-corner ni Jack ang isa. Tinutukan ng hitman ang baril, ngunit binaril siya ni Rose Q mula sa likuran, na nagligtas kay Jack. Sinampal niya si Jack, nag-aalalang sinasadya niyang ipagsapalaran ang sarili.